Matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Gawa sa Bagong Tipan ng Biblia, Kapitulo 2, versikulo 44, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Versikulo 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga kayamanan at pinamamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Makikita po natin na sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga unang mananampalataya po ay tunay na nagtutulungan. Sa kanila pong pagtutulungan, lahat po ay tunay na nakakaranas ng kasaganaan sa buhay. Walang nagdarahop. Ang pag-aari ng isa ay para sa lahat, hindi lamang pansarili. Kaya nga po, itong prinsipyong ito ay dapat nating matutunan sa kapanahunan natin ngayon, na kung saan ay nagkakanya-kanya tayo. Ngayon tayo dapat magkaisa, magsama-sama, magtulungan, nang sa gayon ay wala pong maghihirap sa kabuhayan at sa bawat kalalagayan ng tao sa kanilang buhay. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Tunghayan po natin ang sinasabi sa Hebrew 6:10. Ang sabi rito, sapagkat ang Diyos ay makatarungan at hindi niya malilimutan ang mga bagay na ginagawa ninyong paglilingkod at ipinakita sa kanyang mga lingkod gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. So mga kapatid, makita natin dito na ang paglilingkod natin sa isa't isa ay hindi nililimot ng ating Panginoon. Ito ay kanyang nakikita at alam natin na ang lahat ng ito ay gagantihan ng Diyos. Hindi man ngayon, maaaring hindi bukas, pero naniniwala tayo na ang Diyos ang gaganti sa lahat ng mga ginagawa nating paglilingkod, lalo na sa mga kapatid natin, lalo na sa mga kanyang mga lingkod. Kaya tayo po ay tuloy lang na maglingkod sa ating Panginoon sapagkat ang paglilingkod natin ay hindi nasasayang, mga kapatid kong minamahal. Pagpatuloy natin ang sinimulang paglilingkod ng ating Panginoon sa tulad natin. Amen po ba? Purihin ang ating Panginoon. Sa sulat ni Lucas, Kapitulo 10, talatang 27, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Opo, nadama natin ang pag-ibig na meron po ang Diyos sa buhay po natin. At dahil naramdaman po natin ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang kanyang ginawang pagpapakasakit, inunawa po tayo sa lahat ng ating karumihan na meron tayo bilang isang taong makasalanan. At dahil po dito, meron po tayong tungkulin. Ang tungkulin pong ito, ipasa po natin sa ating kapwa yung lahat po ng natanggap natin galing sa Panginoon. Pinatawad po tayo ng Diyos, minahal po tayo ng Diyos, inunawa po tayo ng Diyos sa lahat po ng ating kahinaan, at ang lahat ng mga bagay na yan na ating pong natanggap na galing sa Diyos, yun naman po ang ipapasa po natin sa ating pong mga kapwa. At dahil po dito, mamahalin po natin ang ating pong kapwa bilang isang mananampalataya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang pag-una po sa ating Panginoon, ang siyang number one, ang siyang sikrito upang tayo ay patuloy na pagpalain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kapag inuuna po natin ang ating Panginoon, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng kalangitan at kanyang ibubuhos sa atin ang pagpapala, financially, materially, spiritually. Maraming salamat. Praise the Lord. Amen. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Jeremiah chapter 3 verse 15, sinasabi ng ating Panginoong Diyos, ako'y magbibigay ng pastor na siyang magbibigay, magtuturo sa iyo ng kalaman at karunungan at kakandili sa iyo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa panahon ni Moises, ang mga Israelita nadala ni Moises sa tagumpay dahil sila ay sumunod kay Moises. Sa panahon naman ni Joshua, ang mga Israelita na nakapasok sa Promised Land dahil sila ay sumunod sa leader na ito. Sa panahon ng ating Panusokristo, ang maraming tao, 5,000, 4,000 ang niniwala sa Kanya. At sa panahon din natin ngayon, narito ang mga pastor ng Kingdom Gospel na maggagabay sa iyo upang dalhin kayo sa tagumpay. Praise God! Hallelujah! Can you say amen?
Purihin ang Diyos na buhay. Sa Psalms 23 verse 1, sabi ron, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Kapag ang Diyos ang ating Panginoon, tiyak hindi po tayo pagkukulangin sa lahat ng anggulo at aspeto ng ating buhay. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Kanya, maniwala tayo sa mga pangako ng Diyos dahil ang Diyos natin ay totoo. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pagpalang araw po, mga kapatid. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, "I have come that you may have life and have it more abundantly. But the enemy, the thief, comes only to steal, to kill, and destroy." Ang Panginoong Hesus ay naparito para bigyan po tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sumaatin po ang pagpapala. Amen. Kaya nga po sinasabi sa Biblia, sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, versikulo 44, na kung saan ay nagkakaisa ang mga mananampalataya sa kanilang puso at isipan at hindi pag-aari ni naman ng kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. At sinabi pa roon, wala pong nagdarahok. So napakalaking bagay po na ang puso natin ay pusong hanggang tumulong. Sa panahon ng mga iglesia, nung sa panahon ng Gawa, sila po ay nagtutulungan kaya wala nagdarahok. Sa panahon po natin ngayon, na tayo dumaranas ng mga problema at pagsubok, kailangan natin ay magkatulungan. Ang ari-arian na isa ay para sa lahat. Magtulungan tayo, sakay natin itulong sa bawat sana. Sa gayon, walang magdarahok. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ayon nga sa Hebrew chapter 6 verse 10, ang Diyos po natin ay makatarungan sa lahat ng ating ginagawang paglilingkod, lalo na sa kanyang mga lingkod ng Panginoon na pinaglilingkod din sa Kanya, na ang lahat ng ito ay hindi nasasayang. Sabi doon, balang araw na ang lahat ng ating ginagawa ay atin ding igaganti sa atin ng Diyos o ibabalik ng ating Panginoon. Kaya lahat po ng ating mga paglilingkod ay hindi nasasayang. Yung mga sakripisyo natin, hindi po yan masasayang, lalo na't ginawa natin yan sa mga lingkod ng ating Panginoon. Una, sa ating Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyo lang. God bless. Amen. Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Sa panahon na may pandemya po tayo, kinakailangan po nating sumandal sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Sabi nga po ng Filipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng mga bagay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Ang ibig sabihin, meron pong tulong na pinagmumulan ang lakas na dumadaloy sa buhay po natin. At ang tulong na ito'y galing po sa Diyos. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Sinasabi po ng Awit chapter 37 verse 4, "Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan." Ang tanong, paano mo hahanapin ang Diyos? Napakalaga na sinasabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, ang Diyos ay magbibigay ng pastor na siyang gagabay at maglalapit sa iyo sa ating Panginoong Diyos. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Amen at Amen! Praise God! Psalms 23 verse 1 to 6 says, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the quiet water. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare me a table before in the presence of my enemies. You anoint my head with your oil, and cups overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat po ng ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang sa sumusunod na talata. "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya,
kundi higit pa, alam ko ito sapagkat maigpit nilang ipinagpagbilin sa akin. Purihin po ang Diyos sapagkat kapag tayo po ay kusang loob na nagbibigay po sa gawain sa ating Panginoon, ito po ay isang pagpapala sa atin. Mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hallelujah. Sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God." Opo, kailangan po natin ng pisikal na pagkain, lalo ngayong panahon ng pandemya. Pero higit po sa lahat ay ang pagkain ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Amen. Just ordinary people.